First year high school ang panganay namin ni Mister noong magkahiwalay kami. At dahil dalawa naman ang naging supling namin, sa loob ng 15 years naming pagsasama na isang lalaki at isang babae, ay napagdesisyon na naming magtag-isa kami sa anak namin. Sa bagay na iyon ay hindi na kami nahirapan dahil mismo ang dalawa naming anak ang pumili kung kanino sila sasama. Ako ang pinili ng panganay namin na isang lalaki at ang bunso naman namin na babae ay mas pinili ang papa niya. At mula noon, dahil kapwa naman kami ni Mister mayroong maayos na hanap buhay, ay nagkanya-kanya na kami. Maayos ang aking trabaho, yung kayang buhayin ang higit pa sa aking sarili. At dahil pundar ni Mister ang aming bahay, kami ng panganay ko na itago na lang natin sa pangalang Jomer ay nagrenta kami ng matutuluyan. (2003) ang taon nang aking makilala ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Wilson. Ikatlong lalaki sa aking buhay pero ikalawang pumitas sa aking bulaklak at ama ng aking dalawang anak. Nagkakilala kami ni Wilson sa isang company kung saan ay iisa ang aming posisyon pero magkaiba kami ng department. Pero bago ko nakilala si Wilson, na ikalawa sa nagpasuko sa aking hukbong sandatahan, ay hayaan niyo munang aking ibahagi kung paano ko nakilala ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Jay, na unang nakadaong sa lupang sinilangan at nagpasuko ng hukbong sandatahan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lena, 48 years old, at eto, ine-enjoy ang buhay bilang isang empleyado. Mula sa Bicol, pagkatapos ko ng 2 taon sa college, ay nag-Manila ako para hanapin ang aking kapalaran sa paghahanap ng trabaho. Tulad rin ng ilan sa aking mga kababayan na lumaki sa probinsya, inisip ko na nasa Manila ang magandang kinabukasan. Totoo naman, pero hindi lahat ng taga-probinsya na nag-Manila ay pinalad. Merong noong magbalik probinsya ay mas naging masaklap ang kapalaran ay napagkasakit, Kuya Eddie. Nang makarating ako ng Manila, nakilala ko si Jay na tulad ko ay naghahanap pa rin ng trabaho, pero purong Manileño siya. At dahil iisa ang aming layunin ng mga panahon na iyon, ang makahanap ng trabaho, naging close kami sa isa't isa. At noong pareho na kaming tanggap sa trabaho, nauwi sa pag-iibigan ang aming pagiging close at magkakilala. Hindi si Jay ang unang lalaki na nagpatibok ng aking puso. Dahil noong ako'y high school, ay nagkaroon ako ng boyfriend. Yun nga lang, kahit inabot ng kulang 3 taon ang aming relasyon, ay hindi niya nagawang umabot sa lupang sinilangan. Although, nagawa naman niya ang mamundok sa mayon. At yun, nag-end ang aming relasyon noong magdesisyon akong hanapin ang aking kapalaran sa Manila, kung saan naman ay nakilala ko si Jay. Naging maganda ang simula ng love story namin ni Jay. Yun nga lang, kahit inabot ng 2 taon ang aming relasyon at nagawa ko pang naisuko ang bataan, ay hindi niya ako naipakilala sa kanyang mga magulang. At kung bakit sa loob ng 2 taon ay nagawa niyang dumaong sa lupang sinilangan na hindi tulad ng aking unang katipan na mas matagal kong karelasyon, yun ay dahil noong nasa Manila ako ay nagrerenta ako ng bahay at mas marami kaming oras ni Jay na magkasama na nauwi sa maraming bersyon ng kabulastugan. Idagdag pa ang dahil pareho na kaming may trabaho ni Jay, naisip kong tulad ko ay seryoso rin siya sa buhay. At dahil maganda ang ugali at pakikitungo sa akin ni Jay, 60% ng pagbuo ng pamilya, ay naisip kong si Jay na ang aking magiging kapareha. Tsaka mahirap na rin kasing tumanggi pag lagi kayong magkasama. Tapos
Parang lahat naman ng nakikita mong ginagawa ng iyong katipan para sa iyo. Pero ang lahat pala ng iyon ay ako lamang ang nakakaisip dahil nung itanong ko sa kanya kung naiisip na ba niya kung kailan niya ako ipapakilala sa kanyang magulang at kung kailan niya planong mag-ipon para ako ipakasalan, ay uminit ang aking ulo sa naging sagot niya. Aniya, mga bata pa raw kami para isipin ang ganoong bagay. Marami pa raw pwedeng mangyari at hindi pa siya ready sa pag-aasawa at marami pa siyang pangarap sa buhay. Mula noon, negatibong imahina ang sumasalamin para sa akin tuwing aking makikita si Jay. At ang pumasok sa aking isip, pang sariling kagustuhan lamang ang lahat, kaya niya ako niligawan. Simula noon, ang pagmamahal ko para kay Jay ay naging tulad ng isang nauupos na sigarilyo. Batis na unti-unting natutuyo at dahong dahan-dahan ang nalalanta. Nauwi sa paghihiwalay ang relasyon namin ni Jay na inakala kong aking magiging forever. At dahil gusto ko ang magkaroon ng bagong simula, nag-resign ako sa trabaho kung saan ako unang naregular at aking nakilala si Jay. Naghanap ako ng bagong trabaho at noong ako'y matanggap, nilaan ko ang ilang taon ng aking oras at panahon sa sarili at sa aking pamilya sa probinsya. Matagal ko nang kilala si Wilson at matagal ko na rin siyang manliligaw. Pero dahil nakafocus ako sa aking sarili at pamilya, ay hinayaan ko lang na kanya kong ligawan. Hinayaan ko siyang manligaw dahil ang nasa isip ko noon, kapag napagod siya, hihinto yun at hahanap ng ibang babae. Pero hindi yun ang nangyari. Ang maganda noon, kung ano si Wilson noong aking makilala at simulan niya ang panliligaw, ay hindi siya nagbago sa akin. Hindi siya tulad ng ibang lalaki na manliligaw mo pa lang, feeling boyfriend na. Hindi siya yung manliligaw na nanunumbat or assuming na para bang alam niya na bilang manliligaw ay meron siyang limitasyon. Hindi nagtagal na isipan kong sagutin si Wilson. Hanggang sa sinabi sa akin ni Wilson, pwede na kaming magpakasala at bumuo ng pamilya. Dahil kung usapang kasal lamang raw, sobra pa ang ipon niya. Natawa ako nang marinig ko sa kanya ang salitang kasal. Kako, alam mo ba? Noong sinabi ko yan sa dati kong boyfriend, yang kasal na yan ang dahilan. Kaya ko na lamang hindi kami ang para sa isa't isa. Nakatingin lang siya sa akin at sinabing, hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Buwan pa ang nakalipas. Napagtanto kong mahal ko na rin si Wilson. Hanggang sa ang pagkilala sa bawat naming magulang, paglaanan namin ng oras para makilala. Dumating ang oras at nagplano kaming magpakasal. Wala namang naging tutol sa plano naming magpakasal at pagkatapos ng aming kasal, doon ko nalaman na meron na palang sariling bahay si Wilson. Kaya pala ang lakas ng loob niyang mag-asawa. Nasa aking side naman, abay ayos syempre. Hindi na namin kailangan pa ang magrenta ng matutuluyan. Hindi na rin kami nagpunta pa sa kung saan para sa pulot gata, yung bahay na naipundar mismo ni Wilson ang lugar, kung saan hinayaan ko siyang mag-araro at magtanim ng punla. Pero mukhang wala talaga akong forever pagdating sa pag-ibig. 15 years kaming magkapisan bilang Mr. and Mrs. Nagkaroon kami ng 2 anak na isang lalaki at babae. Mahirap ipaliwanag pero ang madalas naming hindi pagkasunduan yun ding 2 anak namin na dahilan din ng aming hiwalayan at malalaman nyo yun dahil yung mga anak namin hindi man lang nagdalawang isip kung kanino sila sasama. Sa loob ng 15 years naming pagsasama, bago pa natapos ang aming relasyon, ay para na lamang kaming magkakilala sa bahay na para bang ang dahilan na lang
Kung bakit kami matatawag na pamilya ay dahil buo kami. Naghiwalay kami ni Wilson at nasa angin ang panganay namin at nasa kanya ang bunso namin. Nagrenta kami ng matutuluyan at doon ko ba higit na nalaman ang sama ng loob ni Jomar sa kanyang papa. Nasa loob-loob ko, kaya pala nagpuputok ang butsi ng panganay namin dahil sa hindi pantay na pagtingin ni Wilson para sa dalawa naming anak. Ako naman ay iba rin ang issue na hindi ko na masabi ng diretso kung sa akin pa ba o sa aking asawa. Bagamat ang sumbong sa akin ni Jomar ay matagal ko nang napapansin. Hindi ko alam kung ano pa ba ang matatawag na peaceful. Basta masaya kami ng anak ko at di magtatagal, pwede na rin siyang mag-provide ng pera para naman sa kanyang sarili dahil sa ngayon ay OJT na siya.